Ang eksena ngayon ay kinontempt na naman nila si Colonel Grijaldo. So mga kababayan, ito ay talagang malinaw pa sa sikat ng araw. Unang-una, paggigipit, alam nyo na yan, pagtatakip dito sa ibinulgar ni Congressman Ungab na blanco na bicameral report or yung panggagancho nila sa taong bayan. Batutok muna tayo dito kay Colonel Grijaldo. So, hindi ko naman napanood yung, hi, Stephen Montealto. Ayan, natanggap mo na yung book mo. Thank you. Nag-pop up yung email mo. Okay. Alam naman natin dito, na ginagawa talaga nila, yung HUAD committee na yan, kaya nga dapat ma-abolish na yan, yung panggigipit, hindi lang kay Colonel Grijaldo, kundi sa lahat ng mga resource persons o personalities na iniimbita nila. So, hindi ko napanood yung lahat ng kaputahang hearing nila. So, napanood ko lang yung part na kinocontempt nila at yung ini-interpolate nila si Colonel Grijaldo. So, wala naman na bago eh. Wala naman na bago na gusto nilang umamin si Colonel Grijaldo na hindi totoo yung sinabi niya na gusto na minanipula o inimpluwensyahan o pinilit o, gustong kontsabahin ni Abante at ni hubadero na si Dan Fernandez na ngayon ay gumagawa ng eksena ngayon, may paligo-ligo sa matanda, may pa drive ng tricycle o para mag-appeal sa taong bayan para iboto siya sa darating na eleksyon. Pero sana yung mga taga Laguna, wag niyo iboto yung buwakan ng inang yan. So, kay Colonel Grijaldo, mga kababayan, ito ay pangtakip dito sa issue na dapat pinag-uusapan ang ginawa ng HUAD Committee ng buong Congress ng Senado sa pagdestrongkar o pagpandurugas dito sa ating kaban ng bayan o sa budget ng bayan, mga kababayan. So, dito sa hearing na ito, makikita mo talaga na kung gaano kawalang hiya itong si Suarez, itong si Acop, sino pa ba? Lahat sila. Kasi mga palangga, tinatanong ni Suarez kay Grijaldo na ito ba ang sinabi mo, Colonel Grijaldo, nakasaad dito sa number 7 na sinabi mo na ganito, na ganyan, di ba? Sinabi ni Grijaldo na I stand by with my statement. Okay? At ang sinasabi dito ni Colonel Grijaldo, mga palangga, na sinasabi niya na ang statement niya sa Senate ay tinatayuan niya under oath. Diba? Ngayon, mga palangga, nung sinabi ni Colonel Grijaldo, I would like to invoke my right to self-incrimination, galit na galit sila. Tinatanong ng mga buwaka ng ina na ito ba sinasabi mo sa Senate, sinabi mo yung ganitong statement. Nung sinabi ni Grijaldo, yes, I stand by my statement at the Senate under oath. Sabi niya, I would like to invoke my right to self-incrimination. Tinatanong nitong hinayupak na kongreso na ito, yung statement na sinabi na, oo, sinabi ko yan. I stand by with my statement. So ano pa tanong mo? Ano ang tanong? Sinabi na nga, oo, tinatayuan ko at hindi ko binabago ang statement ko doon sa Senate. Okay? I refuse to answer kung ano pa. Actually, wala naman tanong eh. 'Di ba? Walang tanong kasi gusto nilang palawigin. Gusto nila talagang ma-incriminate etong si Colonel Grijaldo. Obviously, talagang itong mga putang inang ito yung mga buwaka ng ina ninyo, hindi pa kayo namatay lahat. Yeah, kayo. Diyan, ikaw, J.U. Suarez, lahat kayong mga buwaka ng Genemes nyo na lumalamon sa kaban ng pera, 10 ng pamilya nyo. Sana magganda, pantay-pantay na ang paa. Dahil ipinipilit nyo na sagutin itong resource person na kinulong nyo since December 14, tinanggal nyo ang karapatan niyang makasama ang pamilya niya sa araw ng Pasko, sa araw ng Bagong Taon, dahil sa inyong mga kasamaan, dahil yan ang utos sa inyo ni Lee Satanas, ni Marcos Jr. ng bangag na gobyernong ito. Ang sinasabi pa nila mga kababayan, ano yun, sabi ni, basta isa sa kanila,
na ang tapang-tapang mo sa Senate, bakit gayon dito, ganyan-ganyan. Si Barbers, ilabas mo yung tapang mo, ganito, ganyan-ganyan. Wala silang tanong. Ang tanong nila, nasagot na. At kung sinasabi ng putang ina mo, Barbers, tanginan nyo lahat. Yan, hindi pa kayo pumantayan pa, mga yawa kayo. Fernandez, ikaw, buha ka ng ina ka, pumantay na sana lahat ng paa ninyo at may taong gumanti sa inyo sa lahat ng mga kasalanan ninyo. Ipinagdadasal ko sa Diyos sa lahat ng kasamaan ninyo na one day may masalubong kayo na someone na makapagbigay ng hustisya laban sa kababuyan ninyong mga putang ina nyo lahat. Di ba? Ang sinasabi ng mga hayop nila, o bakit hindi mo sinasagot yung tanong? Sa Senado, ang tapang-tapang mo, sinabi mo na ganito, na ganyan. Sinabi na nga niya, mga bobo kayong lahat. Diyan sa Wadcom, sinabi niya, I stand by with my statement under oath sa Senado. Ano tanong? Kasi gusto niyong ilihis ang issue dito sa blank check o blank report dito sa vice scam. Nakasabwat ang kidnapper na si Lisa, ang kawatan na si Marcos Jr., si Romualdez, lahat yung boss nyo. Kinulong nyo yung tao. Kaya I don't know sa inyong mga men and women in uniform, katulad ni Grijaldo, ano pang inaantay ninyo? Panagutin nyo ang mga hinayupak na to sa pangwawalang hiya sa kaba ng bayan at panggigipit sa kapwa ninyo, pulis o sundalo. Nakita niyo mga kabayan, hindi, gusto mo ba, sabi ba ni Barbers, gusto mo ba mag-ano tayo, gusto mo ba hindi mo masabi dito, baka gusto mong mag-executive session. Ano sabi ni Colonel Grijaldo? No. Diba? No, pinanindigan niya. Ang sinasabi niyong hayop kayo na tinink ni Grijaldo ang Huwad Committee o ang Congress na sinisira ang imahe. Kasi imagine nyo mga kabayan, kung hindi talaga nakakagalit at dapat i-abolish na yung kongreso na yan. Anong sinasabi? Sinisira mo, tinitaint mo yung kasamahan namin dito at ang institusyon. Sinasabi na ka ni Grijaldo na, oo, pinanindigan ko, I stand with my statement under oath dun sa Senate. Pinipilit pa rin nila. Kasi mga palangga, sinisira daw. So, ibig sabihin, nagsasabi na ng totoo, itong si Grijaldo, gusto nilang baliktarin na kailangan umamin si Grijaldo na yung mga statement niya ay hindi totoo. Yun ang gusto nila. Dahil ang gusto nilang paniwalaan yung kasinungalingan nila na hindi kinu-urge o kinasabwat o kinausap ni Fernandez at itong ni Abanting mga putang inang ito. Tignan natin, may nag-send sa atin video. Here we go. Ito yung ebidensya ng video, okay, na kung saan kinausap talaga at pinasok ni Abante at ni Fernandez yung mga buwaka ng inang yan sa kwarto si Grijaldo. So, ibig sabihin, ang statement ni Grijaldo ay totoo na yes, kinausap siya ni Abante at ni Fernandez bago ang hearing para umayon sa kanilang kagustuhan na sabihin na ng panahon ni Pangulong Duterte ay may reward system sa pakikipagsabwatan o sa pamumuno ni Garma. Here we go.